Ka-amazing! Alam nyo ba na habang tulog na ang karamihan, may mga ahas na mas nagiging aktibo kapag dumidilim? At ang mas nakakatindig balahibo, may ilan sa kanila na lumalapit sa bakuran, palayan, kanal, bakawan, at minsan, mismong sa loob ng bahay dahil naghahanap ng pagkain. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 ahas na aktibo sa gabi. At dahil maraming nagtatanong kung may biktima ba, oo, pag-uusapan din natin ang mga naitanang kaso at balita tungkol sa snake bites dito sa Pilipinas, lalo na sa mga kobra at iba pang makamandag na ahas. Pero reminder lang, ka-amazing, hindi ito para takutin kayo, kundi para mas maging alerto at ligtas, lalo na kung nakatira kayo malapit sa bukid, palayan, ilog, kagubatan o coastal areas. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Kapag may nakita kayong ahas sa gabi, huwag lalapitan, huwag hahabulin, ilayo ang bata at alagang hayop. Tumawag sa LGU, BFP, Animal Rescue, Wildlife Hotline kung meron sa area. Kapag nakagat, immobilize, huwag igalaw, tanggalin ng singsing o anumang alahas at dumiretso sa ospital. Huwag maghiwa, huwag higupin at huwag uminom ng alak o anumang pampalakas. General safety lang ito. Laging sundin ang payo ng doktor at local responders. Number 10, banded file snake, marine file snake o Acrocordus granulatus. Unang pasok sa listahan, hindi ito yung typical na ahas na nakikita ninyo sa bahay o sa bukid. Ito ay aquatic snake na makikita sa mangroves, estuaries, tidal rivers at river mouths. Madalas na brown to grayish ang kulay, magaspang ang balat, parang liha o file kaya tinawag na file snake. Iba-iba ang haba nito, depende sa lugar, pero karaniwan mas maliit kaysa sa mga python. Mas toby ang itsura. Nocturnal ang mga ahas na ito, mas aktibo sa gabi at madaling araw. Ang tirahan ng ganitong ahas ay sa putikan, seagrass, ilalim ng bakawan sa araw, tapos hunting at swimming sa gabi. Ang karaniwang pagkain ng ahas na ito ay maliliit na isda at minsan crustaceans tulad ng maliliit na alimango. Ang risk sa tao, non-venomous o hindi makamandag ang ahas na ito. Pero dahil wild animal pa rin, pwede kang makagat kung hahawakan. Wow, amazing tip! Kung mangingisda ka o maglalakad sa bakawan sa gabi, mag-ilaw at magsuot ng boots. Number 9, yellow-lipped sea crate o banded sea crate, Laticauda colubrina. Kung ikaw ay mahilig mag-dive o mag-snorkel sa mga isla, posibleng makita mo ito. Ang sea crate ay madalas active sa gabi at mas gusto nitong manghuli kapag low light. Kadalasang black and white bands ang kulay ng ahas na ito. Minsan may yellow-lipped area, pangalan niya mismo. Semi-aquatic at kayang magland pero malakas din sa dagat. Maraming source ang nagsasabing night or dusk active at madalas nangangaso sa gabi ang ganitong uri ng ahas. Ang tirahan naman nito ay sa coral reefs, paligid ng isla, mababaw na tubig, mangroves at lumalabas din sa land paminsan-minsan. Karaniwang target nito ay eels at iba pang marine prey. Ang risks sa tao, may highly toxic venom pero bihirang mangangagat kung hindi hinahawakan. Reminder sa divers, huwag hawakan for content. Sa dilim at low light, mas mataas ang chance ng accidental contact. Number 8, common wolf snake o Lycodon capucinus. Ito yung ahas na minsang napagkakamalang maliit na cobra o maliit na crate, pero non-venomous ito. Ang kakaiba, mahilig ito sa mga bahay kasi doon ang pagkain niya, mga butiki at toko. Characteristics, kulay brown to dark brown. Minsan may light bands o blotches, depende sa ahas. Ang haba nito, kadalasang maliit hanggang medium size. Nocturnal ang ahas na ito,
active sa gabi at minsan ay madaling araw. Ang tirahan, crevices, ilalim ng bato, kahoy, bakod, at pader ng bahay dahil umaakyat ito. Karaniwang pagkain ay gecko, tuko, butiki at minsan ay palaka. Ang biktima, dahil non-venomous, karamihan ng biktima dito ay minor bites, masakit at namamaga, lalo na kung hinawakan o sinubukang hulihin. Ang tip, kapag may tuko sa bahay at laging may naririnig kang kaluskos sa gabi, posible ring may predator na tulad nito sa paligid. Number 7, Philippine cat snake o Boiga filipina. Ito ang isa sa mga night hunters sa kagubatan. Ang Boiga group ay kilala na highly nocturnal. Nagbavari ang kulay nito pero madalas may patterns na pang-camouflage sa puno. Arboreal o mahilig sa puno at stealthy ang galaw ng ahas na ito. Ang tirahan ay sa mga gubat, secondary forest, forest edge at madalas ay nasa mga sanga. Karaniwan, mga butiki, ibon, maliliit na hayop, depende sa laki. Ang species na ito ay arboreal and nocturnal. Ang risk sa tao, rear fang, ang isang Boiga species. May venom pero kadalasan mild to moderate sa tao, pero pwede pa rin magdulot ng pamamaga. Pinaka-risk, kapag nasa puno sa gabi at biglang may nahulog o kumapit sa braso. Kaya kung magka-camping o mag-hike sa gabi, mag-long sleeves at gumamit ng ilaw. Number 6, mangrove snake o gold ring cat snake, Boiga dendrophila. Kung may ahas na parang nakasuot ng warning stripes, eto na yon, black na may yellow bands. Sobrang litaw at kilala bilang nocturnal tree-dwelling hunter sa mangroves at riverine habitats. Ang kulay nito ay kadalasang itim na may makikitid na dilaw na guhit. Yellow lips, throat sa ilang descriptions. Ang haba nito ay pwedeng umabot ng 2.5 meters o 8 talampakan. Ang aktibidad, araw, madalas nakapulupot sa sanga. Sa gabi, bumababa para manghuli. Ang tirahan, mangroves, riverbanks, minsan mataas na sanga sa tabi ng tubig. May documented sightings sa Palawan riverine mangroves. Ang kadalasang prey ng mga ito, rodents, maliliit na ibon at itlog, palaka, paniki at minsan ibang ahas. Ang biktima ng mga ito may venom pero kadalasan sinasabing mild. Subalit may reports ng intense swelling. Ang rule, huwag hawakan. Kahit hindi raw fatal ay pwedeng maging emergency pa rin ang allergy, swelling at infection. Number 5, wagglers, temple pit viper o mas kilala rin sa tawag na North Philippine Temple Viper Complex. Ito ang isa sa pinakaastig at pinakanakakatakot dahil madalas nakapirmi lang sa sanga, tapos biglang strike. Nocturnal at arboreal ito, meaning active sa gabi at nasa puno. Ang kulay, maraming variation. May green, may patterns, madalas pang camouflage sa dahon. Ang style ng hunting nito ay ambush, naghihintay lang na may dumaan. Tirahan, lowland forests, madalas sa mababang altitudes at nakapulupot lang sa sanga. Ang karaniwang biktima nito ay rodents, birds, lizards at kaya nilang madetect ang init ng prey gamit ang kanilang pits. Ang risk sa tao, pit viper, meaning venomous, pinaka-common na senaryo ng kagat. Akala mo sanga lang, yun pala ahas. Kaya sa night hike, huwag humawak sa sanga nang hindi iniilawan. Number 4, Philippine pit viper, Trimeresaurus flabumaculatus. Ito ang ahas na endemic sa Pilipinas at kilala sa pagiging nocturnal. Kaya nitong humaba ng higit kumulang 0.9 to 1.2 meters o 3 hanggang 3.9 talampakan sa mas maraming references.
Ang kulay nito ay greenish at depende rin sa pattern. Madalas ay pang-camouflage sa dahon. Ang hunting style, ambush sa branches. Ang tirahan ng ganitong uri ng ahas ay sa kagubatan. Kadalasan, nakaabang sa sanga tuwing gabi. Ang karaniwang pagkain ay maliliit na mammals tulad ng ibon, butiki, general pit viper diet at behavior. Kapag pit viper bite, delikado dahil pwedeng magdulot ng severe swelling o tissue damage depende sa envenomation. Ang key reminder, huwag first aid mitts, diretso na sa ospital. Number 3, banded krait, Bungarus fasciatus. Ito ang isa sa mga ahas na shy sa araw pero mas dangerous sa gabi dahil doon sila mas aktibo. Ang kulay nito ay very distinct, black at yellow bands. Ang ugali, karaniwang ayaw ng gulo, pero kapag night encounter at naipit ay delikado. Madalas na nasa damuhan, drains, pit sa araw at mas gumagalaw sa gabi. Nakakatindig balahibo, mahilig itong kumain ng ibang ahas, pero kumakain din ng palaka, isda, skinks at mga itlog. Ang karaniwang biktima, sa general references, most bites occur during the night dahil mas active. Typical victim scenario, naglalakad sa madilim na daan o sa bukid, walang flashlight at natapakan o napagkamalan. Number 2, Samar cobra, Southern Philippine spitting cobra, Naha samarensis. Pag cobra ang usapan, ka-amazing. Iba ang level ng risk. Ang Samar cobra ay spitting cobra sa Visayas at Mindanao at may mga clinical discussions tungkol sa envenomation nito. Characteristics, pwedeng umabot ng 1.4 meters. Nagbavari ang kulay nito, may reports ng yellow, green, blackish variants. Kaya nitong dumura ng venom, papunta sa mata at madelikado kapag natamaan ka. Ang tirahan nito sa Visayas at Mindanao ay mula jungle hanggang plains, minsan malapit sa mga settlements. Ang karaniwang biktima ng cobra ay rodents, palaka, butiki at iba pang maliliit na hayop. May published case series discussion tungkol sa Samar cobra envenomation at challenges sa identification sa ospital. Kung may cobra incident sa area, mas mahalaga ang rapid transport at access sa anti-venom kung available sa ospital. Number 1, Philippine cobra, Northern Philippine spitting cobra, Naha philippinensis. At ito na ang number 1 sa listahan natin. Philippine cobra. Bakit number 1? Dahil ito ang ahas na may mga naitalang fatal cases sa Pilipinas. At sa ilang sources, active ito sa gabi at nagtatago sa barrows at ilalim ng vegetation kapag mainit. Ang kulay, kadalasan na yellowish to olive brown. Depende sa individual at locality. Ang haba, madalas na 0.9 to 1.5 meters ang range sa general references. Ang ability, spitting cobra. May reports na kayang mag-spit ng venom. May sources na nagsasabing active at night at may military health poster na nagsasabing cobras are commonly active in the evening but not exclusively nocturnal. Sa Pilipinas, documented sa Luzon at ilang nearby islands, depende sa records. Makikita sa agricultural areas tulad ng palayan dahil may rodents. Madalas na target ay mga daga, palaka, butiki, kaya sila napupunta sa bukid at minsan ay sa mismong bakuran. Ka-amazing! Ito ang part na seryoso tayo. May mga balita sa Pilipinas tungkol sa pagkamatay matapos makagat ng cobra o suspected cobra. At kadalasan, ang common problem ay lumalabas. Late nang nadala sa ospital o walang available na anti-venom sa mas malapit na facility. Ilang halimbawa ang naiulat, ang 6-year-old girl sa Zamboanga, Sibugay na namatay ilang oras matapos daw makagat ng cobra sa kanilang bakuran.
Nangyari ito noong December 13, 2024. Meron ding isang balita na 21-year-old man sa Bulan, Sorsogon na nasawi matapos makagat ng suspected Philippine cobra habang naglilinis sa bukid. Ito naman ay naganap noong July 12, 2024. May mga reports din ng cobra-related death sa iba't ibang lugar na naiulat sa local news sources. At para naman sa king cobra o banakon sa Bohol, may naiulat na 52-year-old woman na namatay matapos makagat noong July 2025. Hindi natin ito sinasabi para magpanik kayo, kundi para maintindihan nyo na kapag kagat ng makamandag na ahas, oras ang kalaban. May tatlong dahilan kung bakit mas delikado tuwing gabi. Low visibility. Hindi mo makita ang ahas, lalo na kung camouflage. Active hunting time. Maraming species ang nangangaso sa dilim. Prey movement. Daga, palaka, butiki at iba pang prey ay gumagalaw din sa gabi. Kaya sumusunod ang predator. Ang mga tips, lalo na sa mga madalas ay nasa probinsya, nasa bukirin o sa tabing dagat. Maglagay ng ilaw sa labas. Motion sensor kung kaya. Linisin ang paligid, tanggalin ang tambak na kahoy, bato, basura, at damong matataas. I-secure ang pagkain ng manok, pusa, aso at huwag iwanan ng feed na naka-a-attract ng daga. Mag-ingat sa CR sa labas, palayan, kanal at madamong daan. Gumamit ng flashlight. Kapag may alagang hayop, bantayan sa gabi dahil may ahas na target ang daga, palaka na malapit sa doghouse. At tandaan, hindi tayo dapat maging reckless sa wildlife. Respeto at distansya ang pinakamagandang proteksyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.